Hindi pwede kang magtuturo nang hindi mo babasahin sa Biblia. Dadaldal ka lang ng dadaldal. Wala nun. Ang nangangailangang magbasa ng Biblia, mangangaral, hindi naman masamang basahin ito ng tao kagaya ng ginagawa ng iglesia na dinidiscourage sa miyembro ang pagbabasa ng Biblia kasi baka raw maligaw ang mga miyembro dahil marami raw mahirap unawain sa Biblia. Hindi po ipinagbabawal ng Diyos ang pagbasa ng Biblia sa mga ordinaryong tao. Pero ang pangunahin pong may katungkulang bumasa ng Biblia ay ang mangangaral. Sa isang talata ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 10, Humanap ang mangangaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. ang maliwanag, ang mangangaral ang dapat may tungkulin na magbasa ng Biblia. Pinatunayan niya ni Apostol Pablo nang sabihin niya kay Timoteo na mangangaral o ministro sa kanyang sulat kay Timoteo. Sabi niya sa 4:13 ng unang Timoteo, Hanggang ako'y pumarian ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. ang sinasabihan mangangaral, ang may pangunahin na obligasyong saliksikin ang salita ng Diyos para ituro ay ang mangangaral. Alam naman ng Diyos na hindi naman lahat ng tao pwedeng magtuon ng lahat ng oras sa pagbabasa ng Biblia. Kasi, bawa, ama ka, ina ka, nagpapalaki ka ng anak, kung 4 ang anak mo, minsan hindi ka na makapagbasa ng Biblia. Pero hindi masamang basahin ang Biblia. Utos nga na yung Biblia, basahin sa mga kapatid. Nakasulat yan doon sa Colosas 4:16. At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Kaya sa mga miyembro, ipinapabasa yan. Pero wala namang sinabing basahin mo lahat-lahat. Pero mas maganda kung mababasa mo lahat. Pero kung halimbawa, hindi mo naman mabasa lahat, hindi naman ibig sabihin hindi ka na maliligtas dahil hindi mo binasa lahat. Kasi merong mangangaral nga na inutusang magbasa na yun ang magtuturo nung kanyang nabasa. Gaya rin naman ng Panginoong Hesus. Bumabasa siya, pagkatapos niyang basahin, itinuturo niya yung binasa niya. 4:16 ng Lucas. At siya'y napasan Nazaret na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. At binalumbon niya ang aklat at isinauli sa naglilingkod at naupo, at ang mga mata ng lahat ng nangasa sinagoga ay nangakatitig sa kanya. At siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Bumasa siya tapos sinundan niya ngayon ng paliwanag. Pagkatapos magbasa ni Kristo bilang mangangaral, alam niya kung saan siya babasa. Hindi yung kagaya ng iba, bubuksan yung Biblia, pipikit ang mata, ituturo yung daliri at kung ano yung maituro yung daliri, yun ang babasahin niya. Hindi ganun. Ang paraan ni Kristo, meron siyang kukuning talata na alam niya kung saan nakasulat, nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan, binasa niya. Talagang meron siyang gustong ituro. Pagkatapos na basahin, sinoli niya yung aklat, binalumbon niya, binigay sa naglilingkod, tapos naupo siya. Nakatingin sa kanya lahat ng mga nasa sinagoga. Nag-umpisa siya ngayong magturo at magsalita.
Yon ang paraan ng mangangaral ng Diyos, kapatid. Ang kanyang ituturo, babasahin niya muna sa Biblia. Ang mangangaral, mayroong katungkulang basahin. Yung ituturo niya, dapat babasahin niya sa Biblia. Hindi pwede kang magtuturo nang hindi mo babasahin sa Biblia. Dadaldal ka lang ng dadaldal. Wala nun. Pero sinasabi ko sa iyo, pagbasa ka ng Biblia, sana ang mga miyembro ng mga iglesia magbasa ng Biblia. Sa amin, talagang ini-encourage namin ang mga members magbasa. Pagka nagkakatipon kami, mga members namin may dalang Biblia, ini-encourage namin ang aming mga kapatid magbasa ng Biblia. Pag merong ganitong pagtitipon, may dala silang Biblia, babasahin nila para nakakasunod sila. Because we are not hiding anything from our members. And we are accustomed to reading the Bible every time we pronounce a teaching or we teach a point of doctrine. We always read the Bible for the members to have certainty that what we are teaching them are really based on the Bible.